Mga kababayan, habang marami ang abala ngayon sa araw-araw na buhay, isang matinding tensyon na naman ang gumulo sa Senado ng Pilipinas. At usap-usapan nga ngayon ang banggaang Senator Alan Peter Cayetano at Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa CCTV footage ng umano'y paglusob ng NBI sa Senado. At sa mga tanong ngayon na hindi pa rin malinaw sa publiko, ang mas matindi rito, maraming Pilipino ang nagtatanong, may respeto pa ba sa Senado? May umaabuso na ba sa kapangyarihan? At tila may mga bagay na ayaw ilabas ng buo sa taong bayan. Mga kababayan, pag-usapan natin yan ngayon. Pero bago ang lahat, kung gusto nyo ng mga ganitong komentaryo, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Hindi biro ang mga issue na to kapag Senado na po ng Pilipinas ang mismo nasasangkot sa tensyon. CCTV controversy at banggaan ng malalaking opisyal ng gobyerno. Natural lang nakabahan at magtanong ang taong bayan. Kasi isipin nyo, ang Senado ang isa sa pinakamataas na institusyon sa gobyerno na dapat ito ay simbolo ng batas, kaayusan at respeto sa proseso. Pero ngayon, bakit parang nagkakaroon ng kaguluhan? Bakit parang may banggaan ng kapangyarihan? At dito na pumapasok ang matinding usapin sa pagitan ng Senator Alan Peter Cayetano at DOJ Secretary Boying Rimulya. Isa sa mga pinakamainit na issue ngayon ang CCTV footage na may kaugnayan ngayon sa kilos ng mga otoridad sa loob o paligid ng Senado. At dito nga nag-uugat ang maraming tanong. May mga nagsasabi, bakit tila merong hindi pagkakaintindihan ang DOJ at ang Senado? May nilabag ba na proseso? At syempre kapag ang CCTV na ang pinag-uusapan, automatic gusto makita ng tao ang buong katotohanan. Dahil sa panahon ngayon mga kababayan, hirap na rin agad magtiwala ang publiko hanggat hindi nila nakikita ang buong pangyayari. Ang punto nga rito ni Senator Alan Peter Cayetano, malinaw na ipinapakita niya na dapat merong respeto sa Senado bilang isang independent institution. At para sa maraming Pilipino, may punto nga naman. Kasi kung papayagan na basta na lang magkakaroon ng tensyon o kilos na tila walang koordinasyon sa loob ng Senado, maraming tao ang natatakot na baka mawala na ang respeto sa proseso. At alam nyo mga kababayan, kapag respeto na ang pinag-uusapan, napakasensitibong bagay yan. Dahil ang batas ay hindi lang dapat na ipinatutupad, dapat ring merong may maayos na pamamaraan ng pagpapatupad. Sa panig naman ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero sa kabilang banda, meron ding mga sumasang-ayon kay Boying Rimulya. Ang punto nila, kung may batas man na dapat ipatupad, dapat walang humaharang. At para sa kanila, trabaho ng DOJ Law Enforcement na gawin ang kanilang tungkulin. Kaya dito lalong uminit ang debate dahil parehong may punto ang bawat panig. At ang naiipit ngayon ang publiko. Tayong mga Pilipino na gustong malaman ano ba talaga ang buong katotohanan. Pero para sa akin mga kababayan, ito ang mas malaking issue. Bilang ito tungkol kay Cayetano at Boying Rimulya. Ang mahalagang tanong rito ay, may tiwala pa ba ang taong bayan sa sistema? Dahil kapag araw-araw may bangayan sa gobyerno, kapag puro tensyon, kapag parang bawat kampo ay may sariling bersyon ng katotohanan, nahahati lalo ang mga Pilipino. At nakakapagod na rin para sa mga ordinaryong tao dahil habang sila ay nag-aaway-away, ang mga Pilipinong nagtatrabaho at naghahanap buhay at umaasang maayos ang bansa. Pero sana mga kababayan, kahit mainit ang politika, wag sana tayong mag-away-away mga Pilipino. Maganda na nagtatanong tayo. Maganda na mapanuri tayo. Pero mas maganda kung marunong din tayo makinig sa magkabilang panig. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinaka-importante rin ay ang katotohanan, proseso at kapakanan ng bayan. Kayo mga kababayan, ano ang masasabi nyo rito? Tama ba si Senator Alan Cayetano? O tama si Secretary Boying Rimulya? May respeto pa ba sa Senado? O may mga bagay na kailangan pang linawin sa publiko? I-comment nyo sa ibaba ang inyong opinion dahil gusto kong marinig ang boses ng taong bayan. At kung gusto nyo pa ng ganito kainit na komentaryo tungkol sa mga nangyayari sa bansa, huwag kalimutan mag-like,
mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat kayong lahat at mabuhay Pilipinas.